Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Pagkatapos nito, ang dalawa ay mabilis na lumipad palayo sa Wong Valley. Sa sandaling ito, lumingon si Chilong sa matandang ninuno ng Linghu at nagtanong, "Linghu Demon Supreme, ano ang pakay mo sa akin?" Ang matandang ninuno ng Linghu, na nagmumukhang seryoso at magalang, ay nagkumpas ng kanyang mga kamay at nagsalita tungkol sa kanyang pakay. "Lord Chilong, kanina lamang sa kalangitan sa itaas ng Qingqiao, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa Taoshan Palace, at ang swerteng enerhiya ng Qingqiao ay lahat ay inilipat sa ibang lugar." Itinaas ni Chilong ang kanyang kamay upang hawakan ang kawalan. Agad na naglabas ng isang alon ng lilang aura, habang ang Demon Supreme ay tahimik na nagmamasid sa mahiwagang pagbabago ng gumagalaw na swerteng enerhiya. Makalipas ang ilang sandali, hinimas ni Chilong ang kanyang mga labi at bumulalas. Ganoon pala yun, pagkatapos ay binawi niya ang aura at magalang na sinabi, "Lahat ay may kanyang tadhana, ang swerte ng isang angkan ay magagamit lamang sa kanilang sariling uri." Tumingala si Chilong sa matandang ninuno ng Linghu at nagpatuloy ng mahinahon, "Ang swerteng ito na umaalis sa Taoshan Palace ay malamang na mapupunta sa mga miyembro ng Linghu clan sa ibang lugar." Ang matandang ninuno ng Linghu ay medyo nagulat sa paliwanag na ito at nagtanong ng may dilat na mga mata, "Sa ibang lugar?" Ngunit ang buong tribong Hu sa Nanling ay nasa Qingqiao. Si Chilong, hindi gaanong nababahala, ay ngumisi at nagtanong, "Ilang araw na ang nakalipas, tila ang iyong prinsesang si Shengyan ay nag-elop, tama ba?" Ang matandang ninuno ng Linghu ay syempre nahulaan ang pinagbabatayan na kahulugan ng pahayag. Napagtanto ang implikasyon mula sa Demon Supreme, ang matandang ninuno ng Linghu ay humingi ng kumpirmasyon, ibig mong sabihin na ang pangyayari ngayon ay may kinalaman sa batang babae na iyon. Si Chilong ay nagatubili ng ilang sandali, ngunit matapang pa ring hinulaan, "Kung hindi ako nagkakamali, ang swerte ng Qingqiao ay dapat na lubos na nakasalalay kay Shengyan." Ang matandang ninuno ng Linghu ay bumulalas ng may pagkamangha, "Paano yun nangyari? Ang paglinang ng batang babae ay hindi man lang umabot sa antas ng Demon King, paano niya nailipat ang napakaraming swerte?" Sa pagsasabi nito, ibinaling niya ang kanyang tingin sa Demon Supreme, taimtim na nakikiusap, "Lord Chilong, maaari ko bang itanong kung mahuhulaan mo kung sino ang kumuha ng swerte?" Sa harap ng puno ng pag-asa na tingin, ang Demon Supreme ay buong pusong sumagot, "Gagawin ko ang aking makakaya." Pagkasabi nito, iniunat ni Chilong ang kanyang kamay upang tawagin ang mga sirang barya. Pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata, itinoon ang kanyang espiritual na enerhiya upang basahin ang kahulugan ng siyam na palasyo. Ang batas ay bumalik sa espiritu, ang mga pira-piraso ay agad na bumalik sa tatlong barya. Kasabay nito, ang Porma Sayon ay na-activate, na naging sanhi ng aura na sumirit ng ligaw. Sa mataas na kalangitan, nagtipon ang makakapal na ulap, at lumitaw ang kulog at kidlat kasama ang isang nakabibinging ugong. Si Chilong ay bumubulong ng mga inkantasyon nang ang ilang mga kidlat mula sa itaas ay biglang iginuhit patungo sa bilog ng Porma Sayon. Pagkatapos nito, isang makinang at malakas na kidlat ang humiwa sa magulong kawalan sa itaas at bumagsak ng malakas sa Demon Supreme. Ang matandang ninuno ng Linghu ay marahas na itinapon ng sumasabog na electric surge. Nagpanik at sumigaw, "Lord Chilong!" Matapos matanggap ang kidlat, si Chilong ay lumuhad sa lupa, nasugatan sa kanyang kaibuturan, at yumuko upang dumura ng isang subaw ng sariwang dugo. Si Chilong ay binaligtad ang kanyang kamay, walang magawang bumuga ng hininga, at sinabi, "Ito ang kalooban ng langit, ang kalooban ng langit, hindi na ako makapag-imbestiga pa, hindi na ako makapagtanong pa." Sa sandaling ito, sa itaas ng bayan ng Xiaoy, si Chang Zuan ay walang pakialam na nakasakay sa isang lumilipad na espada sa hangin. Si Chang Zuan ay nadidismaya pa rin, lihim na nagmumura sa kanyang puso, ang matandang demonyong si Su Shitian ay sa wakas ay umalis na, tunay na nagmamadaling mamatay. Noong nakaraan, ang aura ng Demon Supreme Black Tiger ay nawala sa bayan ng Xiaoy, tiyak na gawa yun ni Senior Ye. Sa pag-iisip nito, si Chang Zuan ay nakababa na sa lupa. Tumingala siya sa karatula sa pintuan ng bayan, tahimik na sinasabi sa kanyang sarili, "Bilang isang nakababata, dapat ko pa ring pumunta at magpahayag ng aking pasasalamat." Biglang, isang kamay ang marahang ipinatong sa balikat ni Chang Zuan na sinamahan ng tawag, "Kapatid na He." Ang banal na Panginoon ng Taishan ay nagulat, mabilis na humakbang sa gilid at lumingon. Si Su Shitian ay lumitaw na nagtatanong,
Saan ka pupunta? Sa likuran niya ay dalawa pang figura ngunit tila hindi sila napansin ni Chang Zuan. Ang banal na Panginoon ng Taishan ay lumaki ang kanyang mga mata sa pagkalito na hinaluan ng pagkayamot at nagtanong kay Su Shitian, "Hindi, Su, bakit hindi ka pa umaalis?" Si Su Shitian ay may nasisiyahang ekspresyon, ngumisi ng pilyo, at sumagot, "Kahit na tumanggi ka sa aking kahilingan na makilala si Senior Ye kahapon, nagkataon namang nakasalubong ko ang dalawang bisita mula sa imperial na kabisera ng Dayan." Bumabalik sa alaala kahapon, si Su Shitian ay lumakad palayo nang may pagkadismaya nang hindi inaasahang may nakasalubong siyang papalapit. Nang makita sina Yan Tianshan at Yan Bingxian, si Su Shitian ay napabulalas ng may gulat. "Ikaw pala ang sinaunang ninuno ng kaharian ng Yan." Magalang niyang itiniklop ang kanyang mga kamay at nagtanong, "Paumanhin? Paumanhin, hindi ba't kayo ay nakahiwalay sa loob ng maraming taon? Saan ninyo nais pumunta ngayon?" Tumingin si Yan Tianshan ng diretso sa unahan, ang kanyang boses ay masaya at sabik, "Ako ay pupunta sa bayan ng Xiaoy sa teritoryo ng Taishan." Si Su Shitian ay nagkunot noo, nagmumukhang naguguluhan habang nagtanong pa, "Xiaoy Town, bakit kayo pupunta doon?" Sa sandaling ito, si Yan Bingxian ay ngumiti at sumagot sa ngalan ni Yan Tianshan, "Dapat dalhin ng banal na Panginoong Ziqing si Yan Bingxian ang sinaunang ninuno sa bayan ng Xiaoy upang magbigay galang kay Ginoong Yi." Si Su Shitian ay nakaramdam ng isang jolt ng kuryente na tumakbo sa kanyang isipan, tahimik na nagtatanong, "Ginoong Yi, maaari kayang si Senior Ye na binanggit ni Chang Zuan?" Habang mabilis na lumalakad si Su Shitian patungo kay Yan Tianshan, mayabang niyang naisip sa kanyang sarili, ang sinumpang matandang Chang Zuan, kahit na ang sinaunang ninuno ng kaharian ng Yan ay narito, tingnan natin kung paano mo itatago ang kayamanang iyon. Si Su Shitian ay natuwa na parabang nakakita ng ginto, lumapit upang hawakan ang kamay ni Yan Tianshan at pinupuri siya, "Yan, matandang kapatid, tunay kang may mata sa talento, matagal ko nang nais na makilala ang nakatatandang ito, tara na." Ang masiglang sigasig ni Su Shitian ay nag-iwan sa sinaunang ninuno ng Dayan na pansamantalang natulala. Bumabalik sa kasalukuyan, si Chang Zuan matapos marinig ang kwento ng kanilang pagkikita ay nakaramdam ng matinding galit sa loob at tahimik na nagmura, ang matandang Su na ito ay parang asong humahabol ng langaw. Makalipas ang ilang sandali sa mga lansangan ng bayan ng Xiaoy, itinuro ni Su Shitian si Yan Tianshan at taimtim na sinabi, "Hayaan ninyong ipakilala ko ito ay," hindi pinahintulutan ni Su Shitian na matapos, si Chang Zuan ay humaplos sa kanyang balbas at sumabat, "Ang sinaunang emperador ng kaharian ng Dayan, si Yan Tianshan, paano ko siya hindi makikilala?" Natagpuan ito ni Yan Tianshan na nakakatawa at hindi napigil ang tumawa ng malakas, humakbang siya pasulong at tinapak si Chang Zuan sa balikat, mainit na binati siya, "Banal na Panginoon ng Taishan, Chang Zuan, matagal na panahon." Naramdaman ni Su Shitian na siya ay nakagawa lamang ng isang handgal na bagay at medyo awkward na nagtanong, "Magkakilala ba kayong dalawa?" Biglang, malakas na tinapat ni Chang Zuan ang balikat ni Yan Tianshan at may malamig na ekspresyon na sumagot, Noong panahong yun, siya ang personal na nagtakda ng mga patakaran, kinuha ang mga nagsasanay ng daw ng maharlikang pamilya ng Dayan bilang kanyang mga tagasunod sa teritoryo, lahat ng iba pang sekta ay itinuturing siyang erehe." Nakita ang galit at sama ng loob na ekspresyon ng kanyang kalaban, si Yan Tianshan ay naiirita rin at mapanghamong hinamon, "Ano naman, bilang pinuno ng Dayan, mayroon akong responsibilidad na pag-isahin ang puso ng mga tao." Napansin na ang sitwasyon ay nagiging tensyonado, si Yan Bingxian ay humakbang pasulong upang hilahin ang kanyang ninuno pabalik, tumingala siya ng may pag-aalala sa kanyang mga mata at tahimik na hinimok siyang kumalma. Sinasabing, "Pagkatapos ng lahat, tayo ay nasa teritoryo ng Taishan, mas mabuting huwag makipagtalo sa banal na Panginoon." Hindi lamang pinansin ni Yan Tianshan ang payo ni Yan Bingxian, ngunit ipinahayag din ang kanyang galit ng malakas, sinasabing, "Ano naman kung nasa teritoryo tayo ng Taishan, hinding-hindi ako yuyuko sa harapan niya." Si Chang Zuan ay agad na nagkunot noo at sumagot, "Ganoon ba? Kung gayon, hindi ka malugod dito, ang Panginoong Ye ng Taishan Holy Land ay hindi ka malugod." Si Yan Tianshan ay nakaramdam ng kalamigan sa kanyang likuran mula sa paggigiit na iyon, nanginginig habang nagtanong, "Ano, si Senior Ye ay ang Panginoon ng Taishan Holy Land?" Si Chang Zuan ay tumugon sa isang pagsabog ng mapanuyang tawa, matagumpay siyang tumango at nagkumpirma,
Iyan ay likas lamang, kung hindi, paano magtatago ang matandang Panginoon sa bayan ng Xiaoy at magkaloob sa aming Taishan Holy Land ng napakalaking swerte? Si Yan Tianshan, nakakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan, ay lumingon upang tanungin si Su Shitian. Totoo ba ang sinabi ni Chang Zuan? Si Su Shitian, nahihiya, ay tumingin sa lupa at tahimik na sumagot, marahil ay hindi ito mali. Naalala niya ang makapangyarihang kamay na iniunat mula sa Changqing Manual at dahan-daang isinalaysay, ilang araw na ang nakalipas sa bundok Taishan, nasaksihan ko si Senior Ye na sumupil sa pagsabog ng isang espiritual na sandata at isang peking immortal na sandata, at nagsagawa rin siya ng makalangit na pamamaraan upang tulungan ang Taishan Holy Land na maibalik ang nasirang Grand Hall. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Yan Tianshan ay nagbago ng malaki, at bigla siyang bumulalas, at sa parehong sandali, bahagyang naramdaman ng banal na Panginoon si Chang Zuan sa likuran habang bakas sa kanyang mukha ang pagdududa. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang ugali, lumapit kay Chang Zuan at ibinaba ang kanyang boses sa isang mapagkumbabang tono, "Banal na Panginoon ng Taishan, paano kung pag-usapan natin ito ng kaunti pa?" Ang mukha ni Chang Zuan ay malamig na parang yelo, ngunit nagtanong pa rin ng may pagkamausisa, "Oh, paano natin ito pag-uusapan?" Si Yan Tianshan ay pumalo sa kanyang dibdib, nagpapahayag ng may matinding pananalig, ang maharlikang pamilya ng Dayan ay handang itatag ang Taishan Holy Land bilang pambansang relihiyon ng kaharian ng Dayan. Hindi inaasahan ng banal na Panginoon ng Taishan na ang sinaunang ninuno ng kaharian ng Yan ay mag-aalok ng gayong paborableng mga kondisyon, at siya ay napabulalas ng may pagkamangha. "Ano?" Si Su Shitian na nakatayo sa tabi niya ay nagtanong din ng may pagkabigla, "Seryoso ka ba?" Si Yan Tianshan ay nagkumpirma ng walang pag-aalinlangan, "Tama yan, basta't makakapagkita ako kasama si Bing Xian." Si Chang Zuan ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa loob ngunit nagpanggap na nag-aatubiling tanggapin. Sinasabing, "Sige, dahil kayo ay taos puso, sumama kayo sa akin." Pagkasabi nito, lumingon siya at nagkunot noo. Iniisip sa kanyang sarili, ang kayamanan ng banal na lupain ng Taishan ay tinatanggap ng ganito. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa mga pagkana ng tatlong tao, ang ekspresyon ni Chang Zuan ay bahagyang nagbago ng may pag-aalala. "Tunay akong nakakaramdam ng panganib, sa kabila ng kanyang mga alalahanin, siya ay nakagawa na ng pangako." Si Chang Zuan ay naglakad sa unahan upang manguna habang nagpapanggap ding may awtoridad, lumingon upang paalalahanan, ang nakatatandang naninirahan dito ay tiyak na may malalim na intensyon, kaya huwag magsalita ng walang ingat at maging walang galang. Si Yan Tianshan ay ngumiti ng may pangunawa at sumagot, "Siyempre, ang matandang ito ay tiyak na hindi magbubunyag ng mga lihim ng langit." Sa panlabas, siya ay nagsalita ng may kumpiyansa, ngunit sa loob ng matandang ninuno ay puno ng pagkabalisa, hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa isang sukdulang figura. Paano siya dapat bumati sa unang pagkakataon? Makalipas ang ilang sandali, sa harap ng grocery store, si Ye Changqing ay nag-aalangang humakbang sa threshold. Nang makita ang apat sa kanila, siya ay napabulalas ng may gulat, "Ha? Lahat kayo?" Ang mga pisngi ni Yan Bingxian ay namumula at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal habang tinawag niya, "Ginoong Ye." Tumalon siya sa mga bisig ni Ye Changqing at ngumiti ng maliwanag, sinasabing, "Bumisita ako sa iyo muli." Nasaksihan ang natural na kilos ni Yan Bingxian, si Yan Tianshan ay napahinga, "Ouch!" Samantala, si Ye Changqing ay sumusubok na lumayo sa dalaga, awkward na sinasabi, Yan, binibining yan, nandito ka pala," at itinulak niya siya palayo habang nakakaramdam ng hiya. Iniisip sa kanyang sarili, "Napakaraming tao ang nanunood, pakibitiwan mo muna ako." Matapos ihiwalay si Yan Bingxian sa kanyang sarili, si Ye Changqing ay nagpilit ng ngiti at sinabi, "Pasok kayo at umupo." Pagkatapos ay lumingon siya sa dalagang inosenteng ngumingiti na nakapikit ang mga mata at marahang nagpaalala, "Binibining yan, huwag hawakan ang mga bagay ng basta-basta," na naging dahilan upang ang tatlong matandang lalaki sa likuran ay bahagyang makarinig at hindi sinasadyang lumaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Pagkapasok pa lamang ni Su Shitian, siya ay natakot nang makaharap si Black Emperor. Ang aso ay kasalukuyang nakabuka ang mga ngipin at umuungol ng agresibo na may mabangis na kislap sa kanyang mga mata. Si Su Shitian ay hindi napigil ang pagpawisan, nababalisa, sumigaw, "Demon Emperor!" Si Yan Tianshan ay kaparehong natulala, bumulalas, mayroon palang Demon Emperor sa Zhongxiao mainland.
Si Chang Zuan, na dati ay natakot at walang masabi kay Black Emperor, ngayon ay mayabang na nagsabi, "Syempre, kahit ang isang nagpapalinang tulad ni Senior Ye ay dapat may aso." Pagkatapos ay lumingon siya, ang kanyang mukha ay dumilim habang nagbabala. "Huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binalaan, ang Demon Emperor ay dulo lamang ng malaking bato." Pagkatapos nito, tumingala si Chang Zuan sa nakamamanghang tanawin sa likod bahay, ang kanyang boses ay puno ng damdamin, ang lugar na ito ay tunay na isang lupain ng mahiwagang kapangyarihan, sa panlabas. Ito ay tila ganoon, ngunit sa loob, siya ay naglalabas ng paghamak, nanginginig, walang kwentang tao ng banal na yugto. Ang ikasyam na prinsesa ay natural na lumingon upang hawakan ang braso ni Ye Changqing na may dilat na mga mata at nagtanong, "Ginoong Ye, ako si Bing Xian, naaalala mo pa ba ako?" Si Ye Changqing ay naguguluhan na sumagot ng malabo habang sa loob siya ay nagagalit, sumisigaw sa kanyang isipan, "Bitawan mo ang kamay ko, kung makita ako ng puting sorrow na yun ngayong gabi, tapos na ako." Biglang, inilapit ni Yan Bingxian ang kanyang mukha sa tainga ni Ye Changqing, tinakpan ang kanyang bibig at bamulong, "Ginoong Ye, sinabi ko na sa ating matandang ninuno at sa aking ama ang tungkol sa atin." Naramdaman niya ang isang pares ng galit na mga mata na nakatutok sa kanya at ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang namutla. Si Ye Changqing ay lumingon sa pagkalito at nagpaliwanag, "Tingnan niyo, ang pagkain ay maaaring kainin ng walang ingat, ngunit ang mga salita ay hindi maaaring sabihin ng walang ingat." Naramdaman niya na ang paliwanag na ito ay hindi pa rin mapapatay ang matinding apoy na nagniningas sa kanyang likuran. Si Ye Changqing ay ibinaling ang kanyang mukha kay Yan Bingxian at malakas na sumigaw, "Mayroon tayong dalisay na relasyon ng lalaki at babae." Nasaksihan ang nakakatawang paghila pagitan ni Ye Changqing at Yan Bingxian. Si Chang Zuan ay nagpahayag ng paghanga, sinasabing, si Ginoong Ye at Binibining Yan ay tunay na nakatakdang magkasama. Si Ye Changqing ay mabilis na kumaway ng kanyang kamay upang magpaliwanag, hindi pwede, habang lihim na nakakaramdam ng pagkabalisa sa loob. Iniisip, bakit abalahin ang sarili sa pag-ibig? Ito ay nagdudulot lamang ng problema at nakakasama sa sarili. Pagkatapos ay binago niya ang paksa sa pamamagitan ng pagturo sa kahoy na mesa, "Pumarito kayo at umupo." Bago pa man makaupo ang iba, si Sheng Yan sa anyo ng isang maliit na sorrow ay tumalon sa mesa. Siya ay umupo ng elegante, ikiling ang kanyang mukha upang tumingin sa lahat. Ang kanyang demon energy ay naglalabas sa kanyang paligid. Ang tatlong matandang lalaki ay namangha at bumulalas, "Something, may isa pa." Pinagmamasdan ang iba't ibang enerhiya na lumulutang na parang ulap, hindi nila napigil ang mamangha. Ang demon energy ay tunay na siksik, si Yan Tianshan at Su Shi Tian ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata at napahinga. Malinaw, ang kanyang paglinang ay nasa Demon King realm lamang, ngunit ang kanyang demon energy ay parang sa isang Demon Emperor. Si Sheng Yan ay biglang ibinaling ang kanyang mukha kay Yan Bingxian, na naging dahilan upang ang prinsesa ay magulat habang napansin niya ang maliit na sorrow na nakatingin sa kanyang malaking dibdib. Si Yan Bingxian ay nakaramdam ng hindi komportable at sumulyap pababa. Sa panig na ito, si Sheng Yan ay may kumpiyansang hinahaplos ang kanyang puno at masiglang dibdib habang umingiti ng mapang-akit. Pagkatapos ay kinutya niya, hindi gusto ng Panginoon ang maliliit na bagay. Nang masaksihan ang kakaibang eksenang yon, mabilis na tinakpan ni Yan Bingxian ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay at naiihiyang ipinikit ang kanyang mga mata, sumisigaw. Ang bastos na paghahambing ay nagpangiwi sa prinsesa sa galit, nanginginig ang kanyang katawan, pagkatapos ay mariin niyang tinapak ang kanyang dibdib bilang pagtutol, "Huwag mong isipin na dahil mayroon kang kaunting kagandahan, magagawa mo ang anumang gusto mo, si Ginoong Ye ay hindi isang taong magiging taksil ng ganyan." Makalipas ang ilang sandali, ang tsaa ay ibinuhos sa mga tasa, ang mga dahon ng tsaa ay umiikot na parang maliliit na bangka sa gitna at ang mabangong singaw ay umakyat. Si Su Shi Tian, na unang beses na tumikim ng tsaa na tinimpla ni Ye Changqing, ay hindi napigil ang bumulalas, "Wow, ang tsaa ba ito ay tinimpla mula sa enlightenment leaves?" Si Yan Tianshan sa tabi niya ay kaparehong nagulat, si Chang Zuan ay nagmukhang mas masaya kaysa sa iba. Masiglang nagkomento, "Tama yan, ang tsaa na ito ay tila mas malakas pa kaysa noong nakaraan." Si Yan Bingxian ay namumula ang mga pisngi at ngumiti ng may tuwa, sinasabing, mas angkop pa ito sa pangangatawan ng isang immortal. Si Yan Tianshan ay sumusipsip ng kanyang tsaa habang malalim ang pag-iisip, kung ang ika siya may maaaring maging isang mag-asawa sa Dao kasama si Ginoong Yi,
Kung gayon ang aking Dayan ay hindi magtatamasa ng walang hanggang kapayapaan, hindi ba? Sa sandaling ito, si Ye Changqing ay lumingon upang magtanong, sabihin ninyo sa akin, ano ang nagdala sa inyo rito ngayong araw? Si Chang Zuan ay tumayo mula sa kanyang upuan, magalang na nagkumpas ng kanyang mga kamay, at sinabi, pinagpipitag ang nakatatanda, nakakita ako kamakailan ng isang sinaunang brush. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang dibdib at idinagdag, noong huling pagdating ko, ako ay medyo nagmamadali at walang dala na regalo upang ihandog, ngunit ngayon ay mayroon akong isang mahalagang bagay na iaalok, habang nagsasalita, kumuha siya ng isang kahon, itinaas ni Chang Zuan ang regalo gamit ang dalawang kamay at iniharap ito, pakiusap tanggapin ninyo ito, pinagpipitag ang nakatatanda. Si Ye Changqing ay tumawa ng masaya at iniunat ang kanyang dalawang kamay upang tanggapin ito, haha. Kayo ay tunay na magalang, habang binubuksan niya ang kahon, nang makita ang nasa loob, lumaki ang mga mata ni Ye Changqing at siya ay natulala, kinuha niya ang panulat, itinaas ito sa antas ng mata upang hanggan, pagkatapos ay sinabi ng may tuwa, ang panulat na ito ay talagang kahanga-hanga, si Chang Zuan ay tunay na maalalahanin. Sa pagpuri ni Ye Changqing, si Chang Zuan ay nagniningning sa tuwa ngunit nagpanggap na mahiyain, kinakamot ang kanyang ulo at sinabi, ay, hindi naman, pagkatapos ay marahang hinimas ni Chang Zuan ang kanyang pilak na balbas at nagpatuloy ng may pagpapakumbaba, kumpara sa Taishan Changqing manual na ibinigay ninyo sa akin noong nakaraan, ang panulat na ito ay isang maliit na bahagi lamang yun. Nasaksihan si Chang Zuan na ginagamit ang panulat na dati ay nanalo laban sa kanya bilang isang regalo pagkatapos ng seremonya, ngunit nakakuha ng tiwala at pagmamahal ni Ye Changqing, si Su Shitian ay nagalit at nanginginig sa galit, nagngalit siya ng kanyang mga ngipin at tahimik na nagmura, kung alam ko lang na gusto ni Senior Ye ang mga antik ng labis, hindi ko sana ginamit yun bilang taya noon.